It's an honor na i-present namin sa inyo si mag-asawa, very generous couple dito sa barangay Kaliwanagan dito. Nandito kami sa San Jose City and sila yung talagang iniidolo ng 48th Infantry Battalion sa kanilang activities. Not only through peace building kasi ang dami yung outreach, madami, ang dami Yes po, yung yes po. ginagawa for the good of humanity. Yes po. So, barangay captain si Sir and si Madam is the... Ako ang barangay administrator at saka lupon tagapamayapa ng aking barangay. Yes, and previously they've been they spent 18 years sa US and they've done very well doon. And just like true Filipinos, they came back to do good for their barangay mates muna and lumalaki ng lumalaki kasi Yes yung po. saklaw nyo. Yes po. San Jose and then with the 48 IB ngayon, magiging Philippine Army to. So, it's an honor na gusto ko lang i-present ng mag-asawa yung kanilang ginagawa na in the hope na yung story nila will energize more private sector involvement sa peace building and nation building in general. So, kay Sir muna. Good evening po. Maraming salamat po sa pagpunta rito, sir, sa pag-interview sa amin. Bilang isang barangay captain po, tayo po yung lahat po ng kailangan may tulong po sa barangay natin is ginagawa po natin, especially po dito sa aming komunidad. Mga pagtulong, ginagawa po namin, mga medical mission, kasama po ang Philippine Army. Sila po ang aming kasangga sa lahat po ng mga ginagawa rito at maraming salamat po sa kanilang ginagawang seguridad para po mapangalagaan po ang kapayapaan lalo na po sa aming barangay. So, lahat po ng ginagawa natin na ito ay para po sa kapakanan po ng nakakarami at hindi lang po pang sarili. So, maraming salamat po sa kanila dahil naging katuwang po kami at naging kasama po nila sa pagtaguyod po ng kapayapaan po sa buong Nueva Ecija. Okay, good evening po. Maraming salamat dahil ang 48 IB ay nai-recommend kami sa inyo para mabigyan ng pagkakataon. Actually, itong pagharap namin sa interview, hindi sa ibabrag namin yung aming ginagawa. But we just wanted to inspire other people na mayroon din pusong ganito. 18 years po kami sa US. I was insurance and real estate broker. Then, nung medyo nagkaroon ng problem ang market, we decided to come home for good. So, nung dumating kami rito, ang ginawa namin una is, na-involve kasi kami sa The Philippine Watchman Quad Media, isang NGO na ang founder ho ay isang pastor na pinsan ko. So, nung makita ko, sabi ko, ang ganda kako ng advocacy ng NGO na to. Nagkataon naman na that time, nag-start muna kami. Ang ginawa namin muna is mga medical mission tulad ng sinabi ni Kapitan, medical mission, dental mission, feeding program sa community hanggang sa na-meet namin ang 84th IB that time. So habang ginagawa namin yung mga medical missions namin sa iba't ibang lugar, not only for San Jose, kasi ang NGO na Philippine Watchman, na-appoint ako as Secretary General. May mga chapters ho ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas hanggang sa iba't ibang bansa. Talagang maliban sa religious activities na ginagawa, focus talaga sa mga farmers, sa mga fisher folks, or sa kalahat na nangangailangan ng tulong or kasangga. Ang sabi nila is kasangga kami ng taong bayan. So, nag-start kami dito sa amin sa Kaliwanagan, sa San Jose City, hanggang sa na-invite kami ng mayor ng Karanglan, si Mayor Mary Abad. Ginagawa din namin doon yung mga medical and dental mission. Hanggang sa may lumapit sa amin na family. Ang sabi nila, Ma'am, tulungan niyo naman kami kasi yung husband ko, it's been 20 years na hindi pa namin nakakauwi ng maayos. Alam ko may programa ang ating presidente. So, that time, kilala namin ang 84th IB, nakipag-ano na kami, nakipag-MOA as force multiplier para at least maprotektahan din kami at ma-guide kami kung hanggang saan ba talaga ang pwede namin gawin. So, way back 2018, nagkaroon
ng pagkakataon na may tumawag sa akin, June 12 yun June 12, 2018, may tumawag sa akin. Nagpakilala siya as Commander Pader. Sabi niya, ma'am, may bala kaming bigay na kami ng information sa 84th IB, magsusurrender kami. Pero nakita namin, nasusubaybayan namin yung ginagawa niyong tulong sa communities at saka bilang nasa media kayo, gusto namin pag nag-surrender kami nandun kayo. June 12, may birthday is June 17. Nag-oo kagad ako na hindi ko sinabi kay Kapitan. Pagkababa ng phone, sabi ko, hala ka daddy, aakyat tayo sa bundok, may magsusurrender, nag-oo ako. Paano yan? That time, katatapos lang nung may enkwentro sa Barangay Salazar at saka Burgos na ang daming namatay nung enkwentro na yan. Sabi ko, Lord, nasabi ko. Wala na tayong magagawa, pupunta tayo. Huwag na tayo magsama ng mga members natin. Huwag na tayo magsama para kung ano man ang mangyari tayong dalawa na lang. Ang dami naman nagawa natin ng magandang bagay sa US, ang dami na nating nagawang mga tulong. Sabi ko, sa edad kong ito, kung magagamit ang sarili ko para sa bayan, okay na. So umakyat kaming dalawa lang kaming sibilyan na nandoon. Nung kinausap namin, ang daming interrogation, ang daming lang mga hinanaing na parang akala mo nakalimutan sila ng gobyerno, ganon-ganon. Pinaniwanag ko, wala kami doon sa panahon na may nangako sa inyo. Hindi kami military, hindi kami barangay officials, hindi kami elected official, wala kaming katungkulan sa gobyerno. NGO lang kami. Volunteer lang itong ginagawa namin. Pero, ipaparating namin lahat, nilista ko po yun. Sabi ko, ipaparating ko lahat ng pangangailangan nyo at sisiguruhin natin na mapagbibigyan kayo. So in short, naibigay natin lahat sa 84th IB, kinausap natin ng DILG, governor, nagawan ng proper documentation. So nung mag-surrender na talaga sila, bumaba sila dito sa kampo, tinawag natin ang Channel 5, Channel 7 kasi medyo mayroon din naman tayong contact sa media. Bumaba dyan. During interviews, hindi ako pwedeng humarap, pero napakaganda tingnan na ang ating sundalo ipinakita sa mga taong ito ang kanilang totoong concern na tumulong para sa kanilang pagbabago at pag-join sa ating government. So, satisfied yung mga natulungan natin. Ang sabi nila nung nag-set up, August the same year, nag-set up ng peace rally sa Karanglan. Nandoon ang DILG, nandoon ang PNP. Ako lang din ang civilian na nakaupo sa stage. Mga general pang kasama doon. Habang nagbibigay sa kanila ng mga awards na naibigay ng ating government, yung si Commander Pader sinabi niya sa akin, Madam, maraming salamat. Lahat ng pinangako nyo, natupad. At safe na ang pamilya namin. After noon, nagawan pa namin sila ng schedule sa BIPAR para may training kung paano mag-raise ng tilapia. So, after ng training, kasama namin ng 84th IB sa training at saka itong mga surrenders, nabigyan sila ng, I think, 500,000 pieces na fingerlings na ginawa doon sa kanila. Magkaroon ng isang fish fund. Ang maganda sana na makontinue, hindi na namin sila nabalikan, nagkaroon ng pandemic, pero pag may pagkakataon, babalikan namin silang mag-asawa para ma-guide pa uli or mabigyan pa uli ng tulong. Sa ngayon na medyo mayroon na tayong mga proper connections at medyo nasa politika na kami, may malalapitan na tayo. Dahil ang ginagawa naman namin dito, kahit dito sa aming bayan, sa San Jose, hindi lang kami nagpo-focus sa aming barangay. Kung anong magagawa namin na outreach sa pangkabuuhan ay ginagawa ko namin. Tulad nung last na ginawa namin na medical and dental mission, kasama na naman namin ang 84th IB, 3 days na ginawa yon, kasama ang mga doctors, mga dentists, mayroon silang laboratories. It's Jaime B. Ongpin Foundation na i-connect sa amin ng Philippine Army. So, tinatawag namin yung mga barangay na karating barangay at ina-anunsyo namin kung sino ang may nangangailangan ng check-up, gano'n. Talagang gusto namin ma-extend yung tulong na yan doon sa mga less fortunate na kababayan natin at kabarangay. Kahit na hindi ako from here, I am native from Northern Samar, nakapangasawa ako ng taga rito, kaya ako nandito. Pero I think sa pagsiserve natin, para sa aming mag-asawa, hindi mo kailangan kilala yung pagbibigyan mo,
Hindi mo kailangan kababayan lang o kabarangay lang. Kasi maniniwala kami na pag nag-give ka something, mayroong blessing na babalik sa'yo. At ang mission natin sa mundong to, like kami nag-uusap, sabi pa niya, minsan lang tayo mabuhay sa mundong to. At tayo ang gumagawa ng istorya ng buhay natin. Kung gagawa tayo, gandahan na natin. Kaya, Parang movie title yata to. pero it's really heartwarming to hear this, madam, kasi your energy kasi can be echoed by thousands of good-hearted Filipinos. And you came from the US. I also came from the US. We know how generous yung kababayan natin doon. Yes, It's just yes. that kung minsan kasi there are no vehicles for them to really get involved. Unlike you kasi si Cap, may network siya dito, well-established, and then ngayon may well-established ka rin na And people are just looking for people to trust. Just like how the rebels trusted you Yes. with their safety. And Yeah. just like how 48 IB is trusting you with sustaining, sa kanila kasi sustaining the peace na nanalo Yeah. na eh. Yes, yes. And boundless yung energy nyo kasi na Pero itong tanong ko, why do you do what you do? Why? Why do you do what you do? It's a good question. Mm. Actually, kahit ako, I still have question. Ano ba ang purpose of my existence? Ganun din kaming dalawa. Pero para sa akin, the more kasi na maiparamdam natin doon sa mga taong yan na hindi totoong walang pag-asa. Kailangan lang talaga tingnan nila yung maliwanag na side ng ating government. I know that the government has so much projects, programs para sa mga taong nalilihis ang landas. Pero kung natatakot sila lumapit dahil sa may mga histories na hindi maganda, kung natatakot sila lumapit sa mga military, ito ang purpose namin eh. Sabi ko, kung bababa tayo at maipapaliwanag namin sa mga taong yan na panahon na para sa pagkakaisa, panahon na para mabigyan natin ang ating bansa ng kalayaan, talagang totoong kalayaan, magtulong-tulong tayo. Which, nakita naman nila, nung lumabas sila, mayroon na nga ngayon isang barangay official na. Kagawad na ngayon ng Yeah. isang barangay. Barangay official eh. Barangay official na siya. Yeah, Di ba? Kaya nga, sabi ko nga one day, medyo maluwag-luwag ng panahon natin ngayon kasi after pandemic, nanalo siyang bilang kapitan, medyo na-busy kami sobra. And then I'm very much involved as a community. Ka-award ko nga lang as one of the 10th woman, outstanding woman for San Jose. Yes, sa dami ng Ano yun, madam? 10 10 outstanding woman of San Jose City. So isa ako doon sa 10. Nanalo din ako sa mga international awards as services, ganun din, community service, ganun din kaming dalawa ni Kapitan. Kasi ang kagandahan sa aming dalawa, we're partners. Kung anong gusto namin gawin, nag-uusap kami at pinag-aayusan yung plano. Kasi mas maganda na dalawa, di ba? Para at least magkasama kayo habang ginagawa, mas magaan. At ewan ko kung para sa amin talaga, ito siguro ang mission namin. Kung tutuusin, pwede naman tumigil na sana kami, pamilya na lang, di ba? Yeah. Pero hindi eh. Araw-araw may taong lalapit. Kailangan may sakit. Wala kaming pera. Hindi naman kami mayaman para mag-extend ng paghingi pera agad. Pero ang dapat lang talaga natin tingnan, government official ka man o hindi kasi naranasan namin yan, kahit wala tayong financial source right away, kung mayroon tayong pwedeng lapitan or binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makakilala ng mga tao na pwedeng lapitan, bakit natin hindi gawin yon? Tulad nung may mga cases dito, lalapit sa amin, kailangan ng heart surgery. Wala naman kaming pangbayad kasi milyon yon. Pero ang ginagawa ko, kung sino yung kakilala kong isa, let's say nakaka-access tayo sa Office of the President, hingi tayo doon. Sa mga senador, kung hindi natin kilala, hingi tayo ng connection kung paano. Hanggang naiipon natin yan para matulungan natin maipa-opera yung tao. May natulungan na kami, ang pinakamalaking case is 3 million. Mayroong 1 million, mayroong 750,000, may 850,000, may 500,000. Mga taong hindi pa namin namimit ang iba. Mga taong nakita lang yung ginawa namin through sa social Facebook, media, yeah, sa social Facebook. media. Kaya maganda rin eh. Dati ayaw kong nagpo-post, pero maganda pala para at least mas ma-inspire. Malay mo, tulad ng sinabi mo sa US, pag mayroon kang 501c, madali magbigay ng donation.
malay natin, ikakagagaan natin dito yung ating gagawin. We can also offer them like Adapt a Barangay or Adapt a Bayan. Mayroon silang lugar na gustong tulungan. Parang dito sa amin, ang ginawa namin itong nakaraang June 21 lang. Yeah. Supposedly June 70 kasi birthday ko. Barangay Captain, pasukan. Mahirap yung barangay namin dito. Problema namin, lumalapit sa amin, kailangan ng mga school supplies. So, ang ginawa namin, nanghingi kami ng tulong. Naging kaibigan namin si Boss A, yung isang vlogger natin na magaling tumulong din. Dapat ma-interview mo yon. Maganda ang puso at tumulong sa mga taong nangangailangan. Inalapit namin sa kanya at sa kanila meron siya mga kasamahan ng mga vloggers. Nagtulong-tulong. So, nakahingi kami ng donations ng school supplies for 699 students. Ano naman yan? Tested yung generosity ng Pinoy. We know it very well. It's just a matter Na may lumapit. ano kasi madam, yung generosity ng Pinoy talaga, andyan talaga umaapaw. It's just matching their initiatives with initiatives sa local. Kaya ngayon natatanong ko kay Kap ngayon kasi how are you keeping yung tiwala ng tao sa'yo as a kapitan and then kay madam na you're running your organization kasi you each one is enhancing one another. Yes, yes. Barangay level governance and Community. engagement mo, madam. Pero parang at the end of it all kasi kailangan tiwala sila. Yes. So how do you do that, Kap? Na to keep on earning yung tiwala ng tao dito sa barangay mo? Actually po, ang ginagawa po kasi namin talaga rito, sabi ko, hindi kami politics eh. Hindi We are a politician. public servant talaga. Public servant Yung ginagawa po namin. Yung pong mga nakukuha po namin allowance ni Kapitana, halos dinodoble po namin po yun para maibigay po namin, may tulong po namin sa aming mga kabarangay. Halos wala pong naiiwan sa amin. Halos sabi ko nga po, sir, doble po yun. Dodoblehin pa namin. And then yung mga projects po namin na nakukuha po dito po sa nata namin, ang gusto ko po talagang mangyari, maging transparent po. Ultimo pong piso na galing po sa kaban ng bayan, mapunta po talaga sa mga proyekto. May tama po. At kung minsan kinukulang pa po, ang ginagawa po namin ni Kapitana, although meron naman po kaming business, so pag kinukulang po, halos dinadagdagan po namin yun. Hindi na po namin ginuha sa barangay yung pondo na yun. So may mga na-donate na po kami, nakapag-donate po kami ng mga solar, may mga yung stage. plaza na stage. Yung plaza po, halos pinaayos po namin ni Kapitana yun. So marami po pong naibigay dito sa barangay. Kasi sabi ko, hindi naman lahat ng pagkakataon. Sabi ko, yung mga connection natin, gamitin natin at para mapaunlad po yung barangay natin. Yeah. So yun po ang ginagawa po namin dito, sir, na kaya yung mga barangay po natin, yung tiwala po talaga nila sa amin. Talagang halos lahat po ng dadala po natin sa tama. Yung mga pondo po na nanggagaling po sa ating gobyerno. And finally, madam, why are you comfortable dealing with the military? With the army in particular? Actually, pati sa PNP, katatapos lang namin mag-signing ng MOA ngayon as a force multiplier, kayo ng 10 o'clock ng umaga. Chief of Police, nag-MOA signing din kami. Para sa akin, sila ang tamang pwede magbigay ng protection. At sila ang tamang tao, tamang agency para magkaroon tayo ng peace and order at magkaroon talaga ng pagbabago ang ating bansa. Sila ang naka-front at sila din ang dapat lang talaga natin pagkatiwalaan dahil trained sila dyan eh. At nakikita din namin lahat ng na-assign dito na hindi matawaran kung paano kami tingnan as a partner na nagkakaisa talaga sa mga programang ginagawa, ang daling lapitan at ang daling tawagin. Pag sinabi namin kailangan natin magkaroon ng ganitong activity, bukas makalawa yan kung ano-anong gagawin, tapos kaagad. Kami naman ni Kapitan, hanggat kaya namin, kaya siguro going back to your question, why we gain the trust of the people, hindi lang dito sa aming barangay. Ang sekreto siguro, dapat maramdaman ng kausap mo na honest ka at pure ang intention mo.
The same thing when I was in US, insurance broker ako. Nung maging number one agent ako, over 7,000 agents sa buong Amerika ng MetLife Financial Services, nakalagay ako sa panel, in-interview ako. I was only like less than 1 year na dumating sa US. Ano daw ang sikreto ko? Bakit? Nakuha ko yung pagiging number one agent sa buong sa company na yan sa buong US in short period of time. Sabi ko, believe me or not, it's not me, it's God. Kasi kahit gaano kaganda ang product na dala ko, kahit gaano kaganda ang presentation ko, kung walang makikinig sa akin, wala ako magiging client. Same thing with what we're doing. Gustuhin man natin gawin, kung mararamdaman ng tao at makikita ng tao na mayroon ka lang hidden agenda or hindi totoo yung ginagawa mo, mapapahamak sila, palagay ko hindi sila magta-trust. Nararamdaman yun eh. Correct. Para naman sa amin, prayers lang din talaga. Na dapat lahat ng ginagawa namin, gabayan niya kami. At hindi na ako naniniwala ng appointment book. Kahit sa US, ganun ang nangyayari sa akin. Ang aking lang paniniwala, kung sino ang tao na mamimit namin, there's a purpose. There's no accident. Kung ano man yun, kung paano man yan, minsan may mga trials kaming na-encounter. Ang dami. Trials negative, pero hindi kami sumusuko. Strong ang faith namin. Ang sinasabi ko lang, there is always a reason. Kung ano man yun, minsan mahirap intindihin, pero pagdating ng how many months or ano, kaya pala ganun ang nangyari kasi ganito. So, ang pinaka-importante, open yung mind natin. Whatever it is, blessing man or trials, titingnan lang natin na hindi lang yan nangyari dahil gusto natin. May purpose yan. And finally, final question, and for both sa inyong couple, can you answer this question? And can we encourage our kababayans abroad really? Because kuminsan kasi yung negativity that is being felt all over sa news natin, Yes. it's so contrary to the spirit of positivity kasi dito sa countryside eh. But yung nga, if yung ganun kasi na prevailing kuminsan atmosphere eh, if that's the one preventing our fellow Filipinos to come back and help, eh, parang no, we have people in the countryside, you are prime examples of this that are helping Yes, and that have come back and helped. So could we encourage our kababayans na the Philippines is worth helping? Sa atin po siguro mga kababayan, alam ko po yung sakripisyo pong ginagawa niyo sa abroad. So, napakaganda po nung napakalaking tulong po yung ginagawa niyo kasi nakakapagpapasok po kayo ng mga pondo po sa ating bansa. So, sana po tuloy-tuloy lang po yung suporta po na ginagawa nyo sa ating mga kababayan regarding po dito lalo po sa ating mga kabarangay dito. Napakarami pong nasa abroad po rito, sir, dito po sa aming barangay. So, nagiging kwan po sila eh. After po sila makaipon and then they can start, pag-uwi po nila, they can start the business na talagang pag andito na po sila, pag napalago, halos hindi na po sila bumabalik sa abroad. So, iba po kasi yung nakapag-ipon na po sila doon. Siyempre, sakripisyo po talaga ng how many years na talagang kukuhanin po nila, talagang lalakbayan nila. Medyo matagal, hindi po nila alam yung mangyayari doon. Pero karamihan po naman sa kanila nagiging success naman po pagbalik dito sa Pilipinas. So, ang masasabi ko lang, sana continuous yung pray nyo at yung suporta po sa bawat isa, yung pagtutulungan po doon, pagmamalasakit po, lalo na sa abroad, yung sana po yung mga andun po na mga kabarangay natin, magtulong-tulong po kayo dyan sa abroad kasi wala hong ibang magmamalasakit sa inyo kundi kababayan din po natin. So, yun lang po at sana nasa maayos kayong kalagayan dyan na palagi po lang magdasal tayo kasi ang Panginoon lang po talaga ang may control ng lahat. So, yun lang po.
Para sa akin, sa ating mga kababayan na nandiyan sa ibang bansa, ang masasabi ko lang, ang sarap ng pakiramdam mag-give back sa community. Alam ko po na maraming negatives na nangyayari sa ating bansa, pero you can start. Ang gawin natin ganito, makipagtulungan tayo, mag-adapt tayo ng barangay or mag-adapt tayo ng bayan. Kung mayroon kayong lugar na gusto nyong tulungan, pwede nyong gawin yon. May mga proyekto na pwede kung gusto nyo ang tulungan yung kabarangay nyo o kababayan nyo, halimbawa nangangailangan kung ano man ang tulong, pwede nyo idaan sa ganitong klaseng organization tulad ho ng kay Sir ginagawa. Suportahan po natin kasi although sabi nga niya retired na siya pero nandito pa rin ang puso niya para sa ating bansa. Para sa amin, ganun din ang nararamdaman namin. Kung ano man ang magagawa naming tulong na makakabuti, maliit na bagay, maliit na tulong para sa ating kapwa Pilipino na inyong maiaabot kung magtitiwala kayo. Alam ko po na sa mga news, sobrang nakaka-discourage, pero wag ho natin hayaan na yung puso natin na tulungan ng ating bansa o tulungan ng ating mga kababayan ay mag-end up dahil lang sa mga maling nangyayari. Hindi naman ho lahat ng tao, hindi lahat ng organization, ganun ang nangyayari. Mayroon ho tayong mapipili na alam natin at makikita natin, masusubaybayan natin na ang puso ay talagang pagtulong sa mga less fortunate nating kababayan. Open ho dito sa ating bansa ang tumulong at marami ho ang nangangailangan ng tulong. Magtiwala lang tayo at ibigay natin yung ating the best. Yun lang po. Maraming salamat, Kap and Kapitana Canosa.